alam. Akala ko nga Bombay yung tumawag. Yun pala eh. Pastor Joyce. Ay, tapos pangalawa, wala kasi akong damit na maayos kasi tumakas ako sa bahay. Hindi alam ng misis ko na taon-taon kasi ganun. Ano. So, ibig sabihin yan, dalawa lang yung ano ko, yung damit ko. Wow. Pero hindi ko alam kasi nga, every time na pumunta ako sa ABC o sa Aklan, wala namang speaking engagement eh. Kaya wala lang. Oh. Pero sa church na inatinan ko sa Malinta, lagi akong naka long sleeves. Wala ko natanda na short sleeves ako eh. So binigyan ako ng barong kasi nagkantata kami ng December. Kasi kailangan ng fund kasi nag-pray ng, ano pa so Joyce, ng 11 million. Kasi alam mo naman sa Manila, yung 11 million, parang maliit lang yun. Kasi sa lupa lang yun. Kasi maliit lang yung church eh. Hindi masyadong malaki. Sa may Malintayin kung kayo nakapunta doon. So, salamat ako sa Panginoon dahil nakikita ko kayo, no? So, yung church ninyo ay lumalago. Lumalago. Ang pagsabi mong lumalago, hindi in terms of tao lang eh. Sa spiritual din, sa material, pala na ba kayo? Dumami ba yung mga manok ninyo? Dumami ba yung mga baboy ninyo? Dumami. O kinatay na natin, mamakainin na natin. So, nung dumating kasi ako dito, lampas ako doon. No? Nagtanong ako, kilala ba niyo si Pastor Jojo? Yan, anong bahay nila dyan? Pagpasok mo, ito yung mga kapatiran. Nakipagchismisan sila, ano, habang nagpapasok ako. Akala ko sa Maynila lang yung Marites eh. Marami pala din dito. Hindi, joke lang po yun. Tuwang-tuwa naman ako kasi nga, kahit konti lang, masaya. Amen. Gusto ko eh. Kaya medyo masayahin ako, you know. Sabi nga na isang member, ng tipong negative. See? Narinig ko lang sa isang member, sabi niya kasi masayahin daw ako pag nag-preach. Pwede bang limitahan mo muna yung patawa mo? Sabi ko sa buong buhay ko ngayon ako nakarinig ng ng Marites din So, pero hindi ko sa kanya narinig sa ibang tao. Sinasabi ko lang. Kung may record dyan, mga natin. Masayahin kasi alam mo. When he saw them, he said to them, "Go and show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, "Were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" And he said to him, "Rise and go your way. Your faith has made you well." Easy lang. Sorry. Luke 17, chapter 17, verses 11 to 19. At siya ay nagdaraan sa mahangganan. At sa pagpasok niya sa isang nayon ay sinalubong niya ng 10 lalaking kitongen. Thanksgiving daw ngayon, no? Sana yung siyam. Wala sila sa loob ng Jerusalem, sa loob mismo. Nasa labas sila. Kaya si Kristo, nung pumunta doon, sa pagitan ng Galilea at ng Samaria, nasa gitna. Kasi yung Samaria, hindi siya Jew. Kaya lumiliko si Kristo Jesus pag ganun. Karamihan pag ganun kasi yan. Pero si Kristo Jesus, kahit saan naman pupunta yun, basta mag-preach lang salita ng Panginoon. At yung nagpasalamat pa sa kanya, ay hindi yung mga Hudiyo. 10 lepers, di ba? Kaya, nagsabi ko na yung siyam ay mga Hudiyo. Kasi bumalik yung isa eh. Ano yung isa, Hudiyo o Samaritano? Samaritano. Oo. At ang Samaritano ay isang Hintil. Bumalik siya. Minsan nagpapasalamat pa nga ang si Apostol Pablo, no? Dahil sa mga Hudiyo na nakakinig na, nakakita sa miracle ng Panginoon, hindi na palataya sa Kanya. Mabuti pa tayo. Hindi naman natin nakita si Kristo Jesus. Pero, tayo ay sumampalataya sa Kanya. Katulad nito, sa leper, walang pangalan yung 10. Pero, meron isang bumalik.
At yung matindi, habang tumatagal ay inuunti-unti ka palang, inuunti-unti kang kinakain. Yung itong, no? Kung yung arthritis ay mas matindi, sumasakit sa mga buto-buto, sa kanya, iba. Matindi si Kristo, no? Pinagaling niya yun. At sabi doon, outcast na ngayon eh. Hanggang mamatay na sila doon sa labas. Sa labas ng ng wall. Bawal sila sa loob makipaghalo-halo-bilo. No? The duty, we are commanded again and again to give thanks. Kasi Thanksgiving ngayon, di ba? Yung kanina, pagpasalamat sa Panginoon. So, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga ni magpapasalamat si Job. Nalala niyo si Job? Magpapasalamat lang ba ako pag marami akong natanggap sa Panginoon? Kasi isa siya sa pinakamayaman nung time na yun. Ay nawala yun. So, ibig sabihin yan, dapat kang magpasalamat kahit anong sitwasyon ng iyong buhay. Hindi ko alam yung buhay ninyo. Hindi mo rin alam yung buhay ko. Pero, isa lang yung alam natin. Dumadaan tayo sa hirap. At minsan, ay ginawa din. Okay? So, wala nang ibang pupuntahan. At tayo ay blessed. Dahil ang sabi ng Panginoon, come unto me, all you are labor and heavy laden, and I will give you rest. No? Ito si ate, kumuha ka uli. No? Walang problema, walang kahit 10 yan. Wala akong pakialam, basta importante. Hindi ako nakakuha ng board. Ito pasalamat ko sa Panginoon. Pero naka 10 taon ako sa Montessori, kaya hindi ako kumuha ng board. Ay ano ginawa ko? Pray ako sa Panginoon. Kasi trabaho yun eh. No? Sa Quezon City. So doon ako hanggang na 10 taon ako doon. Ibig sabihin yan, sabi nga ni ma'am, kumuha ka ng board. Akong bahala sa iyo. Ang school ang gagastos, pati yung allowance, pati yung pagkain. Kasi sabi niya, yung kay attorney na kasi may attorney yung school eh. Doon ka sa attorney, yung review center. Doon ka mag-review, tapos kukuha ka ng So, yun, 3 beses ako inopera ni ma'am nun eh. Iba yung tawag ko sa Panginoon. Sabi ko, hindi naman, kasi 3 resign ko sa school, hindi man ako pinaparesign ni ma'am. Sabi ni ma'am, dagdagan natin yung allowance mo para para dito ka ulit. 3 dagdag yun. Pero nag-decide na ako, sabi ko sa Panginoon, may dagdag o wala na akong pake. Ang importante diyan, sumunod ka sa gusto ng Panginoon. Amen. Ang gusto ng Panginoon, tuklasin mo yung kanyang kalooban, which is the best. Amen. Okay? So, paano mo malalaman ngayon? Ikaw na nakakaalam nun at ang Panginoon. The more you read the Bible, the more you pray, the Lord will give you the way. Amen. Ano yung gusto niya eh. Huwag kang katulad ng iba na malayo sila sa Panginoon. Darating ang Panginoon, babalik din sila. So, ang sabi ko nga sa sarili ko, di ba Thanksgiving yun? Salamat sa Panginoon. Pero hindi ko pinagmayabang yun eh. Yung naka-Montessori ako, sabi ko kay ma'am, hindi naman po kasi ako tatagal ma'am eh. Nagulat si ma'am eh. Bakit naman? Iba yung tawag ko eh. Hindi ako sa teaching. Cavite, kasi taga Cavite sila. Yung isa naman sa Bacoor. Ako nakasend sa Bacoor eh. Tapos yung isa naman sa Imus. Maganda sa school. Yung iba nga, naghanap ng trabaho, ikaw nag-resign ka. Hindi naman ako nag-resign eh. Ang Panginoon naman nagpa-resign sa akin. Pero hindi nila naintindihan yan. No? Hindi nila nag-gets yun. So wala akong pakialam sa inyo. Sabi ko ang importante dyan, sumunod ka sa Panginoon. At ang gusto ng Panginoon ay dapat ka magpasalamat sa Kanya. Hindi mo pwedeng ipagmayabang yung trabaho mo ngayon. Baka mawala yan eh. Hindi mo pwedeng yan. Kasi in this world, there's no permanent. Sa langit lang. So you have to trust the Lord, you have to thank the Lord, you have to serve the Lord. Ang malungkot, na nagpipray sa church. Pag-pray mo nga to, Kuya Pat, si Miss So-and-so kasi graduate na, magtatrabaho na. Nung nagkapagtrabaho na wala na sa church. Sabi ko, next time, hindi na ako mag-pray. Kasi din ba kayo bumabalik sa church eh. Kaya kayo binigyan ng Panginoon trabaho para kayo maging faithful pa para sa Kanya. Diba? Yan ang panalangin ko rin kay ate. No? Pag may trabaho na siya, wag yung
Eh, pagod kasi ako eh. Sa school kasi ang dami nag-assignment eh. Yun na yun. Kaya minsan, ayaw ka na mag-pray. Bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na mag-pray. Ikaw na lang mag-pray. Yung sarili mo. Binigyan ka ng Panginoon. Mga young people ngayon, number 1 eh. Puro lang gadget. Hirap. Kahit kami, hirap din. Pero darating din ang Panginoon. Dapat kang magpasalamat. Pero mo yung blessings mo. Tingnan mo yung blessings mo ngayon. Sipin mo. I'll give you a seconds only. Ano yung mga blessings na binigay ng Panginoon sa'yo? Pag sinabi kong blessings, yung positive mo na. Ano yun? Buhay mo. Ano pa? Blessings mo. Manager ng buhay ko. Joke lang. Ano pa? Pag inisip mo kasi yun, sabi nga ni David, no? Sabi niya, all benefits that I acquired to the Lord. Pero nagkakasala siya, di ba? Number 1 nagkasala siya, Bathsheba. Pero mahal pa rin siya ng Panginoon. Hindi na hulugan na pag nagkasala tayo, walang palo. Okay? Yun nagpasalamat siya sa Panginoon. Pasalamatan mo yan sa Panginoon. Mga saging niya, simple lang yan, ano? Kasi lagi mo nakikita yan. Yung iba, di nakakain ng saging. Ang mahal ng saging. Iba hindi makain. Instead na kakainin mo pa, ibibigay mo pa sa iba, sa anak mo. Yung iba naman, nag-isip ka, ay, naku, may bayaran pa. O, may utang ka kay Bombay. Katok si Bombay. Ang dami. Kumbaga sa salamatan mo sa Panginoon yan. O, punta naman tayo sa negative. Ano mga negative? May sakit ako. Sino may sakit sa inyo? Ako, may sakit ako eh. Dito sa bulsa eh. Wala akong pera. Dito may sakit ko lagi. Iba naman sa mental. Iba naman sa health. At least yung mga nanay natin, medyo okay naman. No? Kung may sakit man, natural yun sa tao. Kasi abang tumatagal tayo, darating yung panahon, nagkakasakit tayo. Tandaan natin, walang namatay na walang sakit. Lahat sila may sakit. Except kung nabangga ka. Yung mga trahedya. Pero lahat yun, pag sinabi mo, anak, bakit namatay? Kasi may high blood. Kasi may ganito. Pag sinabi, ba't namatay? Nabangungot. Yun. Ibig sabihin nun, yung mga natural death. Yun. So, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Simple lang, no? Pasalamatan mo ang buhay mo. Nakagraduate ka, di ba? Ikaw, papunta ka pa lang doon. Salamat ka sa Panginoon. Dahil, pag sinabi mong Thanksgiving, Book of Psalms, basahin mo. Pag sinabi mong Thanksgiving, yung pagpapala ng Panginoon sa iyo. Di ba? Yung kanina, may nag-memorize ito kanina eh. Yung Psalm 23. Sino yun? Oh. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ano sa Tagalog yan? Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako Ang magkukulang. Panginoon na aking pastor, hindi Kailangan pa. I shall not want. Hindi na ako, hindi ko na siya kailangan. Hindi pala. Pero lang. Hindi na ako I shall mangailangan. not want kasi no. Hindi na ako kailangan yan. Ang Panginoon pa rin nandyan sa iyo, no? So, babalik pa rin tayo sa Panginoon. Dapat pasalamatan mo yan. Lahat ng mga benepisyo na binibigay sa iyo. At tandaan mo, marami pang darating na benefits ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Gusto na ng Amen. Panginoon, whatever you do, trust the Lord. Kailangan yun eh. Diba? Hindi ko naintindihan. Maintindihan mo someday. Hindi ka lang nagtatanong na gano'n, bakit ako pa? Sana siya na lang. Ako okay naman. Siya, siguro, chismosa. Sana lang. But siya na lang. Sabi naman ng isa, masamang damo kaya matagal akong matay. Ibig sabihin, siya na lang, huwag mong isipin yon. Isipin mo yung sarili mo. Kasi kapag iniisip mo yung iba, pwede yun. Kapag nag-iibalik yung sarili mo. Bakit kaya sila may refrigerator? Bibili kaya ako. Kaso utang pa ako sa Bombay. Utang pa ako sa home credit, no? Bakit kaya sila? Wala naman silang Panginoon. Nagmumura. Masa? Ba't ako Panginoon? Wala. Nakapagtanong na ba kayo ganyan? Ha? Tanungin nyo. Tanungin nyo. Totoo. Ikaw na rin makakasagot yan eh. Panginoon, bakit may bahay sila? Bakit kami hanggang ngayon lupa pa rin? Lupa lang. Buti may lupa. May mga ibinibigay ang Panginoon sa iyo para lalo kang maging mature. Lalong lumawak ang iyong kaisipan. Gusto ng Panginoon na magpasalamat tayo sa Kanya. Amen. Mag-ilang buwan pa lang tayo.
kayo sa ano sa Thanksgiving ninyo. Pero may plano ang Panginoon. Alam mo kapatid, isa lang ang sabi ko kasi malapit na. Kaya na tayo ng ano, lechong manok. Yung malapit na. Yung ano, yung Panginoon kasi tapos na sa buhay mo. Tapos na 'yon. Hindi pwede nang parang Bible tapos na. Nandito pa lang tayo sa 2024, mamaya 2025. Tapos na 'yon. Yung darating na 3,000, hindi na alam niyo, tapos na 'yon. Naka-program na 'yon sa Panginoon. Kaya ang sabi nga ni si Kaya Panginoon, dagdagan mo pa yung buhay ko. 3 taon pa. Kasi sabi ng Panginoon, mamamatay ka na ngayon eh. Hindi, no? Ano kayang isip mo? Nanay, hindi ako na lang. Kuya Patrick, bukas, mamatay ka na. Huwag ang Panginoon magsasabi sa'yo kung totoo ko ano. Ano pang maisip mo? Ano sa tingin mo? Anong gagawin mo? Magko-computer kayo ng isang araw kasi bukas mawala na kayo. Ha? Hindi ko lang. Kanya-kanya yun eh. Kanya-kanyang sagot. Naku, Panginoon, isang 24 hours, mamatay na ako. Meron ganun sa doktor, di ba? Yung tinatalingan. Uy, ano kayong gagawin dito po si nanay? Next week, mawalaan na. Ano gagawin mo? So, si Kaya, ganyan eh. Si Kaya ba yun? Sinabihan siya. Pero ano sabi ng Panginoon? Sige nga, nagdagan ko na lang yung buhay mo. Nakakawa ka naman eh. Kulang ka pa sa computer para ma-master mo yung ano eh. Yung Roblox mo eh. No? Ano ba yung sinabi ng Panginoon? Hindi naman, di ba? Tapos, naglingkod lalo siya sa Panginoon. Pag binigyan ka ng buhay, ibigay mo sa Panginoon. Dahil ang buhay natin ay isa lang. Ingatan mo. Makainin mo ng saging yan. Makainin mo ng gulay. Huwag mong isipin na, ay, sa Panginoon naman ako. Kahit hindi na ako kakain. Wala yan. Hindi na yan. Ang kailangan mo yung talino na galing sa Panginoon. Binigyan ka ng talino, gamitin mo. Pag sinabi ng sa'yo, Nanay, huwag ka mo nang kumain ng matataba. Eh, masarap yung lechon eh. Kinabukasan, na-stroke ka tuloy. Tapos sisihin mo, Panginoon, bakit ako? Sana siya na lang. Dismosa to eh. Sana siya na lang. Sana. Pag na-stroke ka, hindi na siya makapagsalita, di ba? Marites. Yun ang sakit ng ano, no? Sakit ng mga churches. Pero sa babae lang yun, no? Sa babae lang. Hindi joke. Sa babae lang ba yun? Ibinigay kasi ng Panginoon sa inyo yung kaya yung atake ng Diablo, hindi kay Adan. Kay iba. Uy, nagtanong ngayon, nagkwentuhan. Kung lalaki yan, ano pakialam mo dyan? Sinabi ng Panginoon. Tapos, ba ganun mga lalaki? Babae?